Mga signs at symptoms sa pagbubuntis. So, first time mong ito sa pagbubuntis, ano yung mga kailangan mong malaman? Spotting. So, ito ba ay normal o hindi? Kailan ba dapat the best magpa-pregnancy test? Kailangan mo itong malaman, mga mommies. So, panoorin mo itong buong buo kasi ito i-share ko sa inyo base sa aking karanasan. Marami kayong matutunan dito kaya stay tuned lamang kayo. The Creator Official. Unang-una, dapat alam mo yung menstruation cycle mo. So, kung ikaw ay merong 28 days cycle, every month kang nadadatnan, ibig sabihin, regular yung menstruation period mo. So, lahat dyan, iba-iba, no? Depende po yan. Merong 31 days. So, kailangan i-monitor mo lagi monthly yung menstruation mo. Kapag ikaw naman ay regular at na-miss yung menstruation mo within that month, so kailangan mo nang mag-isip. Diba? So, may tendency na baka ikaw ay buntis. Or, yung iba naman, nakaka-experience ng delay. So, dapat i-monitor mo lagi monthly yung menstruation mo. So, base sa aking experience, monthly talaga ang regular menstruation ko. So, nagkataon na nagkaroon ng missed nung month na yon. And then, kapag ikaw ay na-delay, ayan na, kapag na-delay ka na ha, doon mismo sa monthly period mo, within 12 days, so magbibilang ka ng 12 days, so magkakaroon ka na ng spotting. So, ito yung spotting na talagang konting-konti lang. Nagtatagal ito ng 3 days. So, sa aking experience, nagtatagal ito ng 3 days. And then, ako talaga nagre-research ako nung nagkaroon na ako ng spotting within 3 days lang. Ito, hindi ko pa naman naranasan, kapag nagkaroon ako ng menstruation, sobrang sakit ng puson. Ito, after ko ng spotting within 12 days, sa 3 days, nagkaroon naman ako ng pain. So, ito yung naramdaman ko na parang meron akong dysmenorrhea. Bandang puson talaga siya. Sobrang sakit. As in, hindi ka na makatayo. Talagang, hindi mo na, pag nakatayo ka naman, so parang andun pa rin yung pain. So, nagdahan-dahan ka lang. So, mamaya babalik na naman sa may pain. Nung humiga ka na, hindi ka na makatayo dahil grabe yung sakit. So, yun yung mga symptoms na mapaisip ka na may tendency na buntis ka nga. After spotting guys within 3 days, pag delayed ka na, so, ako nag-try ako. Isang linya lang ang lumabas. So, syempre, nung time na nagpa-PT tayo, ano ba, buntis ba talaga? Kasi may mga symptoms ka naman or mga signs na posible na buntis ka, pero hindi mo nakita doon sa pregnancy test. One line lang ang na-detect. So, ito pa ang mga signs. So, after mong magkaroon ng spotting within 3 days, sa 12 days, magkakaroon ka ulit. Akala mo menstruation. Pero ito, hindi siya talaga totally na malakas yung lalabas. So, ako kasi normally, ang menstruation days ng period ko is 3 days lang. So, sa case ko, umabot siya ng 5 days. Sa 5 days na yon, nagtry ako ng sanitary napkin. Talagang konti lang. Sa 2 araw, spotting lang talaga siya. Then, natuloy siya ng 3 days. So, akala ko tapos na. So, iniisip ko na naman noon, baka hindi talaga ako buntis. Kasi iniisip ko, baka mamaya, ano nangyari, diba? Mag-worry tayo. Hindi mo alam so, parang ako, meron na akong anak. So, sa second anak ko ito. Pero parang first time ko na naman ulit maka-encounter ng ganito. Kasi hindi ko na naalala. Kasi 8 years old na yung anak ko ngayon. So, ito,
sinishare ko sa mga mommies para huwag po tayong mag-worry na ito ay normal lang pala. 5 days siya nagtagal. Sa 3 days, nag-stop yung spotting and then stop lang siya ng gabi. And then natuloy na naman siya another 2 days. So dapat chine-check nyo at nire-record nyo yung mga nangyayari sa inyo para at least kapag pumunta na kayo sa doctor, pwede nyo itong banggitin, di ba? At mga nangyari sa iyo, kung posible ba, pwede rin po kayo magtanong kung ito ay normal o hindi sa mga nangyayari sa iyo. So after 5 days, nag-stop na yung spotting. So, yun. After nag-stop, so the best day or perfect time talaga na magpa-pregnancy test is after delay ng 1 month. So, nagkaroon ka na naman ng akala mo menstruation. So, spotting na siya within 5 days. And then, tinapos ko yun. After na natapos yun, nagpa-pregnancy test ako. Ayun, nakita na natin na 2 na yung linya. So, ang the best, perfect time talaga na magpa-test is 5 weeks para ma-detect kung positive talaga yung pagbubuntis natin. Huwag po tayong mag-worry pag nagkakaroon tayo ng spotting, So, kailangan maging aware lang tayo sa mga nangyayari sa ating katawan. Ito ay talagang normal lang. So, and then, huwag po tayong makalimot din pag na-detect natin o nalaman natin na tayo ay buntis, kailangan na po natin kumonsulta sa doktor para mabigyan po tayo ng tamang vitamins para sa pag-aalaga sa ating baby, sa ating tiyan. So, I hope meron kayong natutunan ngayon sa aking shinare. So, congratulations sa mga mommies.